Tape Incorporated, muling nakaharap sa bagong kahihiyan. Lumabas na naman ang totoo. Mga halos-hos umiiwas daw sa issue. At ano kaya itong magbabalik sa TV5, ngayong February 2026? Muli nang magbabalik ang show ni Miss Helen Gamboa Soto at Miss Shara Soto sa TV5, na matatanda ang unang ang napanood sa TV5 noong 2018. At napanood din naman noong 2025, tuwing Sabado bago mag-Eat Bulaga, at ganun din tuwing Linggo. Pero, magbabalik nga ito ngayong February 2026 sa TV5, para nga sa bagong season nito ngayong 2026, na ayon nga sa Frontline Pilipinas, ay mga bagong recipe naman ang mapapanood natin sa From Helen's Kitchen sa darating na February 2026. Na isa nga lang sa mga dapat nating abangan sa February 2026, dahil marami pa nga tayong dapat abangan sa TV5 sa February, na una na rin nga nating napag-usapan. Samantala, isang panibagong isyu na naman nga ang naisiwalat sa Tape Incorporated at sa mga halos-hos, matapos ang nangyaring pagsisiwalat ng dati nilang mga host. Na mga mababasa din naman nga sa mga kilalang news sites sa bansa. Gaya ng Philstar.com, PepPH, at Inquirer.net. Nagsimula nga yan, matapos ang ginawang pagsisiwalat ng isa sa mga dating host ng noontime show ng Tape noon, na si Charis Solomon, na hindi pa daw sila nababayaran ng Tape Incorporated hanggang ngayon, kaya naman isang tila panawagan nga ang sinabi nito, na, "Hoy, 2026 na Tape. Baka naman, hindi na ako mabait, yan ang New Year's resolution ko." Na makikita din naman nga ang buong article na yan sa Philstar.com, na mababasa ngang, actress-comedian Charis Solomon, divulged that Tape Inc. has yet to pay her and several co-hosts for their brief stint, on the now-defunct noontime show, Tahanang Pinakamasaya. Charis made the revelation on the January 10 episode of her video podcast, Your Honor, with Buboy Villar after introducing their guest Dasuri Choi. Tahanang Pinakamasaya was pulled after less than 2 months due to low ratings, concluding in March 2024 after just 50 daily episodes. Di ba nga magkasama pa tayo sa Tahanang Pinakamasaya noon? Di ba hindi pa nga tayo bayad? Charis said. Hoy, 2026 na Tape. Baka naman, hindi na ako mabait, yan ang New Year's resolution ko. Buboy and Dasuri were in agreement, the former joking he has a buyer for Tape's building, which Charis pounced on by quipping the buyer was for a golf course. Charis is possibly referring to the Dacat Gold Course, in Zamboanga del Norte owned by the Halos-Hos family, which helms Tape. The issue of salary was brought up again toward the end of the episode, when Charis and Buboy were bidding Dasuri farewell. Sana bumalik tayo sa mga dating araw na nababayaran tayo, tas saya-saya lang, Charis said, pointing out that it has been years since they were paid. Na makikita nga dito, na hindi pa nga daw nababayaran ng mga halos-hos o ng Tape Incorporated ang kanilang mga host, magmula pa nga nang nawala ito sa ere. Napag-usapan din nga dito ang biruan nila sa pagbili ng tape building, para sa isang golf course. Ang tinutukoy ni Charis ay ang Dacat Gold Course sa Zamboanga del Norte na pag-aari ng pamilya Halos-Hos, na namumuno sa Tape. Na kung saan ay muling naungkat ang isyu ng sweldo sa pagtatapos ng episode nang magpaalam sina Charis at Buboy kay Dasuri. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Ayon naman sa article mula Inquirer.net, ay wala pang tugon ng pamunuan ng Tape Incorporated sa issue na ito,
mula nang isiniwalat ito ni Charis Solomon noong January 10. Ayon pa nga sa isang article naman mula sa PEP.ph, ay unang inilabas ng PEP ang ulat tungkol sa overdue talent fees ng tahanang Pinakamasaya hosts, noong May 23, 2025. Hanggang sa kasalukuyan ay walang aksyon na ginawa ang pamunuan ng Tape Inc. Sa dulo ng bahagi ng episode, inulit ni Charis, sana bumalik na tayo sa mga dating araw na nababayaran tayo, saya-saya lang. Sang-ayon ni Dasuri, oo, ang usapan namin dati, kailan? Kaysa, kumusta ka? Hindi yung, kailan? Nabayaran ka na. Ang pangit, di ba? Magtatatlong taon na, hopefully this 2026. Kahit nawawalan na ng pag-asa, umaasa sina Charis, Buboy, at ang mga apektadong tao na mababayaran sila, dahil naging maganda at maayos ang pakikitungo nila sa mga producer ng nagsara na programa. Na ayon dito, ay wala pa daw aksyon na ginagawa ang Tape Incorporated patungkol dito. Yan nga ay gaya din ng mababasa sa isang article mula Inquirer.net. Pero, tila umiiwas naman nga daw ang mga halos-hos sa issue na ito, dahil nga daw sa may kinasasangkutang issue pa rin ng tape sa GMA7. Naayon nga dito, na while the criminal case was dismissed, the debt remains, and GMA continues to pursue legal avenues for collection. Sa ngayon nga, ay makikitang wala ding post o statement ang Tape Incorporated sa kanilang Facebook page patungkol sa issue na ito. Na ang huling post nga ay noong November 2025 pa. At naka-private na ngayon ang IG account ni Bullet Halos-Hos, na matatandaang noong 2025 lang ay matatandaang hindi pa nga ito naka-private noon. Pero, hindi naman malinaw kung kailan ito nangyari, dahil noong huling bisitahin natin ito noong January noong nakaraang taon January 2025. Ay makikita pa nga ang post niya na ito. Na pinakita natin noon sa video na ito. Sa kanyang Facebook account naman, ay makikitang November 2025 pa, nang huling nag-share ito ng post. At kung babalikan naman ang mga articles noong 2024, ay matatandaang hindi pa naman daw nagsasara ang Tape Inc., at lumipat lang daw ito sa online content, talent management at paggawa ng pelikula. Na mababasa nga dito na, they've shifted focus to online content, talent management, and film, with recent legal issues and a cancelled GMA show, yet maintain operations and claim to be restructuring for new ventures. While they are no longer producing the iconic Eat Bulaga on GMA, Tape Inc. continues to exist and is actively pursuing new production and management opportunities. Kaya naman ay abangan nga natin ang mga susunod na mangyayari dito, at kung ano ang magiging sagot ng Tape Incorporated sa issue na ito. At kung mababayaran na din ba nila ang mga dati nilang mga host, na ilang taon na nilang hindi nababayaran. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?